For today's video, pag-uusapan natin kung worth it pa ba kumuha ng ADV 160 this 2025. What we have here is the ADV 160. Sa mga di pa nakakalam sa previous videos natin, ito yung kauna-unahan na motor na ginamit ko. At ang may-ari nito ay si Dwayne Castañeda. Makakasama natin siya mamaya kasi ito-test ride natin ulit to. After ilang months din ata, hindi ako nakagamit ng ADV 160. And for today's video, pag-usapan na natin yung mga likes and dislikes natin dito sa ADV 160. So si ADV 160 nilabas siya noong 2023. So ang may-ari pa nito ay yung kaibigan natin na si Dwayne. Yan, si Dwayne. Siya yung nagpahiram sa atin ng ADV 160 before. Ito yung kauna-unang ADV na nasubukan ko talaga. Kaya, ayun. So marami na siyang pinalitan dito. Makikita nyo na naka-glossy siya. Tapos ito, pinaint mo to, no? Pininturahan na rin din nila to. DIY to. So, DIY lang to. Tapos, makikita nyo yung upuan natin. Nakapalit na rin siya. So, ito parang chrome yung kulay niya dati. Ngayon, ginawa niya ng black. Pati ito rin, ginawang black na rin. So, makikita nyo marami siyang pinalitan dito. Aside sa mga accessories. So guys, pag-usapan muna natin yung mga nagustuhan natin dito sa ADV 160. Alam nyo naman ako sa rider of PCX 160, isa sa pinagkaiba ng ADV 160 sa PCX 160 ay yung kanyang ground clearance. Alam nyo na mas mataas talaga ang ground clearance sa ADV 160. Yung isa sa mga main reasons ko bakit gusto ko magpalit ng ADV 160. Actually, ayun lang yung dahilan ko. Bukod sa para maiba naman yung gagamitin natin, maiba naman yung itsura ng motor natin. Pero yun talaga yung pinaka-dahilan ko. Pangalawa naman, ang gusto ko rito sa ADV 160 ay may capacity siya na 8 liters sa kanyang tank fuel capacity. So, malaking bagay po kasi yan. Katulad yun na nagsagada tayo, parang isang beses lang ako nagpagas papuntang Sagada kasi kinakaya naman ng ADV makabiyahe ng at least siguro kulang-kulang 300 kilometers, gano'n. So, diba? Laking tulong na may malaki kayong tank capacity. Hindi kayo mayat-maya pagas ng pagas. Hindi na sasayang yung oras nyo sa pila, sa pahinto-hinto. Sa pangatlo naman tayo, pumunta naman tayo sa kanyang naked handlebar. Ito po isa sa pinaka-importante sa akin pag kukuha ko ng motor. The reason na gusto ko na CF Moto 450 MT dahil sa kanyang naked handlebar. Kasi gusto ko marami akong makakabitan dito. Gusto ko yung magagamit ko yung accessories ko. Actually, gusto ko nga bumili ng parang chigi na dashcam. So, napaka-importante po sa akin na may naked handlebar. Pumunta naman tayo sa kanyang U-Box. Tingnan natin ang loob ng compartment ni ADV 160. Pero ito may helmet. So makikita nyo, napakalaki rin ito. Actually halos same lang sila ni PCX 160. Pero parang mas malaki. Hindi, parehas lang sila. Tapos kasyang-kasya to. Kahit half face to, medyo malaki rin yung shell nito. Ito, kita nyo, kasyang-kasya yung half face niya. Pero yung full face siguro, basta maliit yung shell, kakasya rin yan dyan. Ayan o. Diba? Sa mga may hilig mag-travel ng malayo, isa sa mga kailangan ninyo, malaking compartment. Pumunta naman tayo sa kanyang suspension. Siyempre, ang nag-iisang Showa. Isa sa mga pinakasikat na suspension meron sa market. Napakaganda rin ng suspension ni ADV 160. Even though sa harap pala natin guys, share ko lang. So, naka-Showa shock din tayo sa harap. Siyempre, pumunta tayo sa pang-anim, yung kanyang gulong. So, naka-federal tires tayo. It's made from Indonesia, but I don't know anong nationality yung federal tires. I think it's Taiwan. If na-review ko siya last time, kung di ako nagkakamali. And then, ayun, na pang off-road siya, pang dual sports tire. So, laking advantage nito kasi ang problema sa ibang motor, katulad ng fender na to na nakakabit sa likod niya, sobrang liit. So, kahit gusto mo mag-dual sports, pag nilakihan mo yung gulong, maiipitan ka ng bato, which what happened to my Honda Airblade before. Kasi gusto ko mag-dual sports, nagkaroon siya ng ipit na bato sa gulong, nabutas yun dito. So, sa ADV 160, kahit lakihan mo pa ata to, kayang-kaya pa. Sa turning radius naman tayo, tingnan nyo naman, sobrang lawak ng turning radius niya. Same lang din sila sa PCX 160, which is one of the reason I like about Honda ADV 160. Sabi ko nga, di porke malaki yung motor, mahirap iliko, mahirap pansingat. Actually, para sa akin, naging advantage yan ng Honda na katulad ni ADV 160 na malayo ang turning radius. So, isa sa pinaka-importante na gustong-gusto ko sa motor na to, yung kanyang looks, di ba? Napaka-pogi. Actually, maraming nagdi-dream bike dito. Kahit yung iba dyan na naka-big bike, nasa bucket list sila magkaroon ng ADV 160 kasi napakagwapo nga naman, di ba? Bruskong-brusko yung itsura, makanto. Tsaka mataas, di ba? Akala mo nga minsan big bike eh. Nung bago-bago ko sa pagbumotor, di ko naman alam pangalan dito. Sabi ko, gwapo. Sabi ko, akala ko nga big bike eh. So, 'di ba? Sobrang ma-appreciate mo yung ganda niya, 'di ba? Kaya ang dami nang gumaya sa kanya sa market because of its look.
So, pumunta naman tayo sa dislikes. Share ko lang, mag-advance na ako guys. Yung dislike, hindi ko kayo dinidiscourage na wag bumili ng ADV 160. Insight lang to na para makatulong sa inyo bago kayo bumili, di ba? Wala namang mawawala if makita kayo na mga gantong cons. Pero, don't worry. Hindi lahat ng motor, walang perfectong motor. Normal yan sa mga motor. Pero maganda kasi na at least, kahit pa paano, nakapag-share tayo ng information. Diba? Iba yung may alam ka eh. Iba yung may kahit pa paano, may at least aware ka sa motor. Iba yung makakarinig ka rin ng opinion ng ibang tao, 'di ba? So, ito lang, punta lang tayo sa dislikes. Isa sa mga dislikes na ako actually, hindi ko siya dislikes, pero kadalasan yung iba. Isa sa mga dislikes dito ay yung kanyang height. Yung taas ng ADV 160. Actually, yung bumili sa akin ng Honda Airblade 150, naka ADV 150 siya. The reason na binili niya ADV 150 ko kasi natataas na siya sa ADV 150. Although napakaganda niya, hindi niya talaga kaya kasi nabibitin siya sa height niya. So, hindi siya komportable kahit matagal niya nang ginagamit. Kaya after a few years, nag-decide siya na magbalik na sa small scooter. So, sa mga medyo may kaliitan, medyo nahihirapan lang sila sa mga ganito kataas na motor. Sa pangalawa naman, ako, based on my experience nung ginamit ko yung ADV 160, minsan kasi guys, pag sanay ka sa motor mo at gumamit ka ng ibang motor, may mapapansin ka kaagad eh. Iba na yung ginagamit mo eh. So, napansin ko kaagad dito, yung sa braso ko, medyo naaangalay siya. Kasi nga medyo naka-straight na yung braso ko, hindi na siya yung naka-bend, pero it's not a big deal kasi kaya ko siya napansin na kakaiba kasi nasanay ako sa PCX 160. Pero kung hindi ka naman nagmamaneho ng PCX 160 o ibang motor at dumiretso ka sa ADV 160, hindi mo mapapansin yung ngalay na yun. Parang after some time, masasanay ka na normal lang pala to. So pumunta tayo sa third dislike ko. Itong bar end niya, actually si Dwayne, no, nagpalit ka ng bar end ng PCX 160. Kasi nga nagbabakbak katulad nito guys, pakita ko lang. Ito, ganito yung nangyari sa bar end niya. Ito katulad nung sa brake lever niya, ayan, nababakbak. Sakto no, hindi mo naman pininturahan to, 'di ba? Kusa siya nabakbak. Nababakbak siya. So which is yung isa sa mga pangit na nangyari dito, nababakbak siya. Tapos nababakbak din dito. Actually kakakita ko lang kanina lang talaga, nakita ko sa Facebook. May nababakbak nga rito na ADV 160 user, kaya nangingi siya ng advice. So ako, ma-advise ko, maganda, gumamit na lang kayo ng PCX 160. Sa akin 2 years mahigit na, never ako nagka-problema sa bar end ko. So yun lang, share ko lang. Madali lang naman ikabit, no? Wala ka namang in-adjust, no? So yun, pag bumili kayo ng bar end na pang PCX 160, madali lang siya ikabit. So, pumunta naman tayo sa pang-apat. Isa sa pinakamahirap sa pagkuha ng ADV 160 ay sa market mismo. Kasi actually, nung last time, nag-inquire nga ako kasi kukuha nga dapat ako ng ADV 160 kasi nga nagpalit ako from binenta ko yung PCX 160 ko kasi mag-upgrade sana ako na ADV 160. Out of stock pa rin yung kulay na gusto ko. And then marami rin doon actually nakapila. So, magkano ang kuha mo rito? 185,000, no? 180. So, imagine, ang SRP nito 167, nakuha niya ng 180 last year. Ganon yung price point kasi ganun ka-hype si ADV 160, kaya sobrang hirap pa rin kumuha hanggang ngayon. Lalo na guys, next year, share ko lang. Ang daming kulay na lalabas ito. May nakita ko sa Facebook na matte green, actually glossy green, tapos meron din siyang kulay blue at kulay brown. So, I think glossy type na yung i-release nila kasi yung previous version nga naka-matte. Which is good thing din naman kasi ang daming naka-glossy ngayon, daming nagpapag-glossy ng ADV 160. Kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko yung glossy kaysa sa matte. So pumunta naman tayo sa panglima na ayoko sa ADV 160 ay yung kanyang gulong. Kadalasan kasi guys, marami siguro naka-experience nyo nito. Pag madumi yung kalsada, maputik, maputik, sobrang kalat ng ilalim mo rito. Pag maputik, no, sobrang kalat, no? Na yun. Pati yung dito daw maabot. So buti na lang may car wash sila. Ito guys, sa 1459. Dito kayo magpa-car wash if around here kayo. Likod? Pati likod ng back ride. Oh, so kung wala daw to, pati likod ng back ride tatamaan. Na-try mo na before na tamaan? Pero feel mo, tama talaga? Talaga, grabe. Para ka nakama CBR 650. Tapos lastly, ito lang naman pang-anim. Hindi naman siya ganon ka big thing para sa akin, pero if may improve sana ng Honda ADV 160, sana sa mga next coming years medyo lakihan nila to. Kasi tignan nyo guys, katulad sa Click malaki, sa NMAX malaki, parang fit for one phone lang talaga siya. Sa PCX 160 medyo malalim, bukod sa cellphone andun yung towel ko, andun yung ibang susi ko gamit, napagkakasya ko dito, medyo nasisikipan lang ako. So yun lang naman.
Overall, if may opportunity ako bumili ng ADB 160, talagang kukunin ko ang motor na to. Actually, bala ko talaga siyang kunin, kaya ako nga binenta yung PCX 160 natin. Pero gusto kong gawin to para makatulong din sa inyo if mag-decide kayo. And kasi katulad ngayon, alam ko maraming naghihintay ng 13th month pay para pandagdag sa ADB 160 na pan down payment or pang cash in. If recommend ko, if bibili kayo this year, hintayin nyo na mag 2025, baka ilabas na yung bagong kulay. Wala pa kasing specific date kung kailan siya ilalabas sa Pilipinas. At saka para at least ako lagay katulad ko na binebenta ko minsan yung motor na ginamit ko, yung Honda Airblade ko, binenta ko yung Honda PCX ko. Kadalasan ng ginagawa ng mga buyer, tinitignan nila yung year model. So mag 2025 na, hintayin nyo na mag 2025 bago kayo kumuha ng ADV. Ilang buwan na lang naman na eh, magdi-December na, 'di ba? So, 'yun. Since sobrang nasanay ako sa PCX 160, tignan natin yung kinaibahan ni ADV 160. Although same engine lang naman, pero somehow magkaiba pa rin 'yan eh. Kasi magkaiba ng bigat, magkaiba ng position, 'di ba? Pag sa pagmumotor, at bigyan ulit natin siya ng review. Let's go. So, ayun, kinakapa ko ulit siya. Medyo naninibago lang ng onte. Ayan na si Dwayne sa likod natin. Susunod siya sa atin. Medyo nakakapanibago. Sabi ko nga, nakabanat na yung aking kamay. Naka-up straight tayo. Ang ganda ng upuan niya, naka-camel seat. Ramdam ko yung sandalan sa likod. Di ba makatulog ako nito? Ang ganda na yung DV160 oh. Ang sarap ng suspension. Hindi mo ramdam yung lubak eh. Nadaanan mo na lang eh. Lakas. Ang smooth din ng kanya. Ganito yung pakiramdam ko pag dinadrive ko si PCX 160 tapos naka 17 grams na bola na ako. Wait lang, antayin ko si Dwayne. Ayan, sa likod ko. Nagtatanong, ayan sa singit-singit, okay naman siya imaneho. Ang gano, grabe yung ADV 160 oh. Ang sarap. Woo! Lakas ng busina nito. Gulat ako sa busina, ang lakas, para pang truck. Tignan nyo Grabe. So one thing na I think na nagpapangalay sa braso nyo rito guys, since mataas yung upuan ninyo, tapos naka-descend yung arm nyo, pababa siya, I think makukuha nyo yung comfort nito pag naglagay kayo ng handlebar raiser, yung nilalagay sa gitna para umangat yung handlebar. I think ayun yung sagot para makuha mo yung comfort dito sa ADV 160. Pagdating sa tanggal ngalay ninyo, lakas lakas din ng ADV 160. Naalala ko nung, if mapanood yung kasiguran namin, kasabay ko si Junaidi, iniiwan ako nun eh. Akala ko ako mangiiwan sa kanya, ako iniiwan niya. ADV 160 gamit niya nun. So yan si PCX 160 yan yung itsura ni Dwayne. 5'11 ata si Dwayne at yan yung itsura niya gamit si PCX 160. So pag medyo malaki kang tao at PCX 160 ang kukunin mo, parang manlilit na lang din sa'yo. Kaya ako recommend ko, katulad sa height ni Dwayne, nasa 5'11", or katulad ni Boss Idol Joe Moto, diba? May kita niyo siya naka PCX 160 siya, pero 6-footer ata yun. Mas maganda yung stance na nasa ADB 160 ka. Saktong-sakto sa iyo yung motor na to. Sa kanya para siyang naka-bend eh, para siyang nakayuko oh. Tignan niyo itsura niya. Ayan oh. Diba? Ayan yung pinagkaiba ng braso namin. Kita mo sa kanya naka-bend, sa akin naka-diretso na. Ayan yung kanya naka-bend oh. Ayan yung pinagkaiba nung PCX 160 sa ADV 160. Kaya naramdaman ko kagad yung comfort ng pinagkaiba. Pero sabi ko nga ulit, it's not a big deal. Lalo na kung sanay ka na sa motor na to. Yun lang kasi ay sanay ako sa isang motor. Kaya nasasabi ko lang yung opinion ko about this. Pero it's never a reason para hindi kayo kumuha ng motor dahil lang sa matter na yun. So ayun, thank you Dwayne sa pagpapahiram sa ADB 160 mo, pagpapa-experience, and sa feedback sa paggamit kay PCX 160. As a user ng ADB 160, anong masasabi mo kay ADB 160? Kamusta naman siya sa isang taon mahigit na paggamit mo sa kanya? Wala akong masabi. Wala kang masabi? Panalo.
Di ka naman nagsisi na gumastos ka ng 180,000 sa ADV 160. Hindi naman. Sulit naman. Sulit na sulit. Kahit 180,000 yung ginastos niya, sulit na sulit daw. So yun, magpapasalamat tayo kay Dwayne kasi nga pinagamit niya tayo ng motor. So magkakape lang kami tapos uuwi na kami. Sana nakatulong sa inyo yung feedback na ginawa namin. Comment down below lang kayo if may mga katanungan kayo. Sana matulungan ko kayo if may mga questions kayo. So see you guys sa next vlog. Bye bye.